Ito ay magiging, kagaya ng sabi ko, this is a temporary measure. The rice supply will be coming in the second week of September. Nandyan na yung ani ng Pilipinas, nandyan na yung importation natin. Wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at may babalik natin sa dati nating kinasanayan. Hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas. Dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Hanggat maaari, ayaw kong pakialaman ang merkado. Ngunit sa ngayon, kailangan na masyado ng matagal, hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao. Kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao, dapat naman huwag na natin dagdagan ng kanilang kahirapan. Naunawaan namin kaagad mula sa simula ng usapan tungkol sa price control sa bigas, naunawaan na namin at nakita kaagad na merong mga retailer na maiipit. Dahil sila ay bumili ng mahal na bigas, ngayon ay mapipilitan sila maipagbili yung mahal na bigas sa murang halaga. Kaya alam namin yun. Kaya gumawa kami, meron tayong plano. Ito ay magiging, kagaya ng sabi ko, this is a temporary measure. The rice supply will be coming in the second week of September. Nandyan na yung ani ng Pilipinas, nandyan na yung importation natin. Wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at may babalik natin sa dati nating kinasanayan. I am leaving today to go to Indonesia to attend the 43rd ASEAN Summit and related summits at the invitation of the chair of ASEAN this year, President Joko Widodo of Indonesia. Once again, I will use this opportunity to advance Philippine priorities in ASEAN and work with our other ASEAN member states, not only in addressing the complex challenges facing the region, but also in pursuing opportunities for ASEAN as an epicentrum of growth. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. The second ASEAN Summit for this year provides a strategic opportunity for ASEAN to deepen its robust partnerships with Australia, Canada, India, China, Japan, Korea, the United States, and the United Nations. We will foster cooperation with these countries in areas such as trade and investment, climate action, food security, clean energy, and maritime cooperation. I will also participate in the ASEAN Plus 3 and East Asia summits, during which we will discuss developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, and the conflict in Ukraine, as well as on other major power rivalries. I will also take the opportunity to meet the bilateral partners at the sidelines of the ASEAN Summit to advance cooperation that will benefit our national priorities. As a founding member, ASEAN has always been closely intertwined with Philippine foreign policy. My administration will continue to ensure that our constructive engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interests and the well-being of the Filipino people. Haba po kami ay nasa Jakarta, ay walang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Sasamantalahin ko na po itong pagkakataon na ito upang magpaliwanag kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Tayo po ay sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito.
no, lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ako po, sa aking pag-iisip, ang aking pag-approach pagka dumating sa ekonomiya, ay nais kong sa hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado. At pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. At pangalawa, kailangan ko po, kaya patuloy po ang ating magiging kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli sa mga hoarder. Tuloy-tuloy yan. Ngunit sa ngayon, kailangan na masyado ng matagal, hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao. Kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao, dapat naman wag na natin dagdagan ng kanilang kahirapan. Pangalawa po, kailangan ko may paliwanag, ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang season. At kaya't pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit, dahil talagang malaki ang supply, magandang supply, makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Pangatlo, naunawaan namin kaagad mula sa simula ng usapan tungkol sa price control sa bigas, naunawaan na namin at nakita kaagad na merong mga retailer na may ipit. Dahil sila ay bumili ng mahal na bigas, ngayon ay mapipilitan sila maipagbili yung mahal na bigas sa murang halaga. Kaya alam namin yun. Kaya gumawa kami, meron tayong plano. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer, ay bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. Kaya huwag sana kayo mag-alala, alam po namin na ito'y mga bago na sistema na ating ginagawa, ngunit kagaya ng aking nasabi, ay napipilitan tayo dahil sa mga puwersa na kuminsan ayaw tumulong sa ating mga kababayan. Ngunit gagawin natin ito upang makatiyak naman ang taong bayan na hindi napakalaki ang kanilang ginagastos para naman sa kanilang pagkain, para sa bigas. At ang pangalawa, huwag po kayo mag-alala, mga rice retailer. Naunawaan po namin kaagad na maaabala kayo dahil iisipin nga ninyo na may malulugit. Nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat, para naman bawi ang lugi ninyo na nangyari dahil sa price cap. Kaya't sana naman